Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Merry Christmas! Halog-alog, eto na naman po ang inyong si Kaka. Di nawawala ng kwentong pangbasa. Kaya pirmis lang kayo dyan, ha? Ako ang inyong pambansang pantanggalumay, Kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Sa mga pagkain nito, hindi ka lang mabubusog. Aakalain mo may pampagandang nakakapwera usog. Mga beauty ingredient na karaniwang mamahalin at maraming orasyon na skincare routine. Ngayon ay pwede na rin patamisin. Kung ang goal mo ay magmukhang bagong panganak, younger looking skin na hindi naman tiyanak, huwag na magpakulo ng Adidas o backpack. Dahil ang isa pang beauty trend, mga inuming na may collagen. Ngayon, nung nag-pandemic, nagkaroon ng COVID. And everyday, may iniinom ako isang drink para mag-boost yung immune system ko na hindi ko gusto yung lasa. So, doon parang nag-create ako na, bakit ko to iniinom? Hindi ko gusto yung lasa. Pero gusto ko na ma-boost yung immune system ko. So, that's actually one of the idea. Yung collagen kasi, it's naturally occurring in our body. So, natural protein siya, like glutathione. But, as we age, pag pumalo tayo ng 20 to 25 years old, nagdi-deplete every year ng 3% yung collagen production at glutathione production natin na kailangan natin i-replenish through supplements. Actually, yung collagen, maganda siya sa mga tuhod natin, siko, sa mga kamay, sa lahat ng joints natin. Dahil yung buto natin, sa mga tuhod natin, meron tayong tinatawag dyan na parang may lining siya para hindi magkaskasan yung tuhod. Ngayon, yung collagen, nag-help siya to keep that lining intact. Actually, nurse ako. So, that's why I understand kung paano nag-work yung body, kung paano tayo pag tumatanda tayo, advocate of a very healthy lifestyle. Sa isang simple sachet, pwedeng magkakutis, mamahalin. Ang results talaga namang mamahalin. Flavored na gatas siya na merong collagen, glutathione, antioxidants, and vitamins. As of now, we have 7 flavors. Tapos, lahat ng flavors na to, meron siyang corresponding na pwedeng mangyari sa katawan mo. Like, merong pampaputi, merong immune boosting, merong collagen, anti-aging, meron din kami anti-acne. Pwedeng inumin ng diretso o gawing cool with yellow. Lagi namin na-encourage yung mga consumers namin na kailangan nag-exercise din kayo. Maayos din yung tulog nyo. Kasi kahit uminom tayo nito, kung hindi maayos yung kain nyo, yung diet nyo, yung exercise nyo, yung tulog nyo, then hindi siya mag-e-effect. Kumbaga, yung cells na damage natin in the morning, nagre-regenerate siya sa gabi. So, pag ikaw puyat ka, mas mabilis kang tatanda. Kung gusto mo naman ay panghimagas na may pampagandang hindi mo ranas, heto, hindi lang basta classic na ice scramble. Pwede ka dito magmukhang lovable dahil may halong glutathione na matamis, siguradong skin mo ay kikinis. Matitikman kina Ate Jomelyn nitong product. Siya ata mismo ang unang tumesti sa kanyang balat. Halata naman, maputi at banat. May naglumapit sa akin na nakita namin siya sa Facebook na in-encourage na ako na mag-sell ng Gluta Ice Scramble po. Gluta na sadyang ginawang scramble powder, mamink-mink para girl power. Yung Gluta Ice Scramble po, naka-formula na po siya na may gluta na siyang kasama. Hindi na kailangang i-drip, sapat lang scoop at sip-sip. 35 to 80 pesos lang itong food trip para sa budget mong masikip. Ay, magkaiba naman siya, ma'am, sa Gluta Drip tsaka sa yung mga capsule na iniinom natin kasi mataas yung content niya eh. Mataas yung grams niya. Sa Gluta Ice Scramble po is konti lang yung ano niya, yung laman. At para malaman kung effective itong scramble, itong si Madam ay willing magpasample. Wow! Pati pater ay nagliwanag nga. Kailangan ko na atang magpalit ng camera. Sarap siya. First time ko kumain kasi nga hindi ako mahilig sa matamis, pero nagustuhan ko siya. Pagdating sa health, walang dapat ikapraning. 5% lang ang gluta kada serving. Pwede rin naman sa mga chikiting. Sa Gluta Ice Scramble po is mabenta po talaga siya.
lalo na sa mga students at yung mga gustong mag-lighten yung balat ko. Ang mga pagkaing siksik ganda, di hamak na tipid kaysa sa beauty sa Korea. Pero hinay-hinay, mga marsatol, hindi man diabetes, baka tumaas ang kolesterol. Dahil ang tunay na nakakabata talaga, ngiting matabis at malutong na tawa, ka-food trip ang mga paborito mong tao sa tuwina. Walang dahilan para umalis pa ng bahay dahil sa mga kwentong may wenta, panis ang iyong lumbay. Ang tunay na heartthrob hindi pogi, dapat sa lakad pa lang maraming napapatili. Itong ipis na madalas na peste, na maraming natatakot. Maski mga lalaki, hindi na lang ngayon tsinetsinelasin, nabibigyan ng tender loving care na rin. Hello Galogs! Ako nga pala si Danong, ang ipis man ng Nai Cavite at ipapakilala ko sa inyo ang mga katropa nating ipis. Ito si Antonio, si Bruno at si Bogart. Sila ang tatlong magkakaibigang Madagascar hissing cockroach. Ang mismong breed ng ipis na pangmalakasan, Madagascar hissing cockroach ang pangalan. Sa Madagascar o Papua New Guinea ang pinagmulan. Dahil sa weird ng ipis usually kasi di ba pinandidirian siya. Parang kakaiba lang, nag-aalaga ka ng mga insekto na ayaw ng tao. Para unique. O di ba? Ang syala, tunay na imported. Kaya sa bahay ni Danong, hindi sila deported. Kumusta Bogart? Kumain ka na ba? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Take care always. Marami pa akong plano para sa'yo. At mag-aasawa ka pa. At marami ka pang gagawin sa buhay mo. Pangarap kong maging doktor ka. Kaya pag-igihan mong mabuti sa buhay, galingan mo. Halos isang hinliliit ang haba, hindi lumilipad pero malapad. Kakaiba, ang Madagascar hissing cockroach ay walang pakpak, hindi nila kayang lumipad. Pero nakakakiyat sila sa mga smooth surface. Hulaan mo ang huni. Siret? Nahulog yung mic. Ayan, parang may sumisirit. At ang defense mechanism nila ay yung pag-hiss nila. Nag-hiss sila kapag threatened sila, pero meron pang ibang dahilan kung bakit sila nag-hiss kapag nagme-mate or kapag nakipag-combine siya sa other males. Higit kulang sa 10 ang ipis ni Danong. Mula 2012 pa siya, nag-aalaga kaya marunong. Nahawa lang daw sa panonood sa TV. Kaya ngayon, ang dami na niyang baby. Nakita ko siya sa mga movies, sa mga reality show, and meron akong tropa na nagbi-breed na ito. Kaya na-influensyahan din ang mag-alaga. Siguro almost 8,000. Umabot din siguro ng halos 1,000 yung mga Madagascar hissing cockroach ko. Kung dati nasa 500 pesos ang isang pares, ang presyo ngayon nasa 150, more or less. Yung horn ng male ay mas malaki kaysa sa female na halos walang horn. At yung body shape ng female ay medyo malapad, samantalang ang male ay medyo bulky. So ito yung female. Ito ang female, ito ang male. Yung mas malaki ang horn. Behavior, di sila ganun ka-active katulad ng ibang ipis. Hindi sila ganun kalikot. Bukod nga doon, hindi sila lumilipad. Kaya kahit ipet sila, walang problema. Bali nocturnal sila, active sila sa gabi. Ito ang playground ng mga bulilit. Ini-effortan para sa mga makukulit. Hindi ka mapapa-ew dahil siguradong nakakaaliw. At least ang ipis, siguradong clingy. Di gaya ng malamig mong boyfie. Ang lifespan ng Madagascar hissing cockroach ay umaabot ng 5 taon in captivity. Dahil wala silang predator. Kaya nilang manganak ng 30 to 60 pieces na nymphs. At sila ay live bearer. Nilalabas na nila yung anak nila, hindi tulad sa mga ipis na from eggs. Sila diretso labas na. Pati ang kanilang bonding mala exotic. O, huwag magpanik, ang mga ipis niya ay hygienic. Palagi ko silang nililinis, yung maintenance nila, at yung mga pinapakain ko sa kanila, malilinis din.
Kaya panigurado akong malinis din sila. Ay omnivorous, more on vegetation sila. Kinakain nila kung saan sila galing or kung saan sila native ay yung mga nabubulok na kahoy, nabubulok na dahon. Ang kanilang pagkain, prutas at gulay. Pwede ring pagkain ibantay. Mas healthy pa sa kinakain natin sa bahay. Speaking of bahay, ang misis niya ay sanay. Pati mga anak niya kayang ilapag sa kamay. Pero bago ka mag-alaga ng ipis na ito, tanungin mo muna mga mama mo. Bukod dyan, kailangang aralin mabuti dahil hindi lang yan basta hobby. Lalanggam din sila. Ayun ang isa sa problema sa pagkikip ng ganitong klaseng pet. Make sure na merong sapat na security yung enclosure na gagamitin para hindi makapag-access yung mga langgam. Muna kung paano sila alagaan, ready yung mga kailangan, halimbawa yung mga enclosure, mga substrate, mga hides, at madali lang naman sila alagaan, good for beginners. Ang Madagascar hissing cockroach ay commonly sa exotic pet keeping. Ayos lang masanay sa comfortable, pero minsan try mo rin mag-explore. Kahit ang mga ipis ay walang fur, don't judge the pet by its cover. Dahil kahit ang mga shock at tabing, pwede makuha sa lambing. Imatlogan na yan, imatlogan na. Sa larong pangpalakasan, ang mga Noy PD kaurungan, mapa-basketball, volleyball, abay go for the goal. Pero dito sa Tondo, Manila, tumabi kayo't dadaan ng mga siga. Ay ano ba iho? Iha? Kaloka? May kakaiba raw ditong bumibida na tsak susukat sa kanilang pagka-bida-bida. Dito sa Riles, mukhang trend na ang umalis. Nagsaan dito ang lalaking may malalaking muscles upang mag-join sa arm wrestling battles. Si Kusog Sarig lang naman ang may pakana nito. Imbis na dugo, abay, tumbang braso ang pinakulo. Hello, Galogs! Ako po si Kusog Sarig, isang arm wrestler. Yeah! Nagsimula po ang aking arm wrestling event ngayong January lang, 2024. Diyan nag-umpisa kami. Hanggang sa ngayon, ginagawa ko pa rin tuloy-tuloy yung aking palaro. Ito laging siya is Battle at the Railroad King Championship. Kasi nga, ginaganap ko siya, ang aking event, ay mismong sa release ng train. Kaya, Battle of the Railroad ang tawag sa aking event. Etong at ang mga kolokoy ay nagkasundo. Hindi lang daw ito para sa residente ng Tondo. Mula sa iba't ibang lugar ay kiber lang tumayo. Ang masasabi ko sa mga gustong sumubok sa arm wrestling, nandiyan naman yung aking page, Kusog Sarig. Marami silang makukuha ang mga informasyon dyan tungkol sa arm wrestling. Ang masasabi ko sa kanila, walang mawawala kung susubukan nila mag-arm wrestling. Ang napakaganda ng arm wrestling lalo na pag nasa puso mo siya. Isa rin siyang maganda sa katawan, nakalusugan, nagpapalakas, at higit sa lahat, hindi siya magastos mga. Sa katunayan, bukod sa tuwang hatid ng tumbang braso, para sa manlalaro may higit pa ritong benepisyo tulad na lamang ng 13 anyos na batang ito dahil sa tumbang braso. Ang self-confidence ay naungi niyang premyo. Nahilig po ako sa arm wrestling kasi po, yung dati po, nabubuli po ako sa body weights ko po, na insecure din po kasi talaga ako. Sa bawat hiyaw at kantsaw, ang kainaman ay hindi pumapang-abot sa away. Self-expression kumbaga, upang mapalabas ang malakas na puwersa. Pangalang beses ko na po sumali dito sa palaro na to kasi gusto ko po mapanalunan ulit yung isa pang champion na sa senior match. Tsaka gusto ko po itong nilalaro ko dahil ito talaga yung sports ko. Simula bata pa ako. Imbis lumakad sa malindan, tumbang braso na ang kanilang kinahiligan. Wala mang maayos na programa pero dasal ang kanilang inuuna. Ang hangad lang ng bawat isa ay ang danas at sayang walang katumbas. Masaya kasi ibang kabataan, ibang sports kasi ang alam basketball.
Etong arm wrestling, halos konti lang nagsimula talaga. Hanggang ngayon, dumami ng dumami. Iba-ibang lugar yung mga naglalaro na kabataan ngayon. Bali, yung mga ginagawa kasi namin dyan, nagpapalaro kami para lalong yung arm wrestling na sports, lumagana pa lalo. Hindi lang basta-basta yung sports namin, hindi lang basta yung maglalaro ka lang dyan. Kasi halos lahat naman ng sports may injury. Ang ginagawa namin, ginaguide namin yung mga kabataan para hindi sila mapilayan. Nahahati sa dalawang dibisyon ng laro kung saan may junior at senior division na di biro. At sa dami ng malalaro, bakit may iba ritong naglalaro? Hanep, laro na, nilaro pa? Eto na nga raw ang bonding nitong magkaibigan. Oh wow, clean yarn! At sa dulo, tinanghal ang mga panalo. Sulit ang pag-ensayo nitong mga iho. Masaya. Siyempre, first time yun eh. Masaya sa pakiramdam. Especially, ito yung pinakauna kong medal sa arm wrestling. So, ayun, surprising. Tsaka, kasi ilang beses na rin po ako sumali rito, ngayon lang nanalo. Ayun, kaya happy tayo. First time ko lang po sumali. Nalo pa ako. Siyempre, masaya ako. Maganda naman ang sinilapasan ng laro kasi bet sila sportsmanship. Kahit inisgawan sila, kahit na may nagmumura, sa feeling nila is normal lang sa kanila laro. Kahit murahin sila sa harapan ng table, normal lang. Sa dami ng larong pangpalakasan, sana'y umangat ang tumbang braso sa listahan upang itong mga lodi ay matutukan. O siya, ipagpatuloy nyo lang yan mga pre. Palakasin ang katawan at gamitin ito sa makabuluhan. Iwasan ang balyahan para happy lang. Kung saan may libre, for sure, doon ang dayo. Sino nga ba naman ang aayaw sa thank you per subo? Sa sobrang tipid tips, dadayo talaga ang sangkaterbang kulips. Bilisan nga lang ang paggabgab sa kainan. Kung hindi, lagot ka sa bayaran. Sa napakaraming nauusong kainan, iisang hanap ng sangkatauhan. Wala bang libre? Libre! At dahil dyan, ito ang laban na ikaw mismo mapapasugod. Presenting ang Lafang for free na maging ako di nagpahuli. Palaban ng mga tumanggap sa hamon, kanya-kanyang subo at simot sa dahon. Well, dito lang yan sa Marilao, Bulacan, ang Boodle King na talagang binabalik-balikan. Hello, Galogs! Welcome to Boodle King! Kainan na! Classic na Pinoy cravings ang madadatnan. Inihaw na manok, baboy, at ang favorite mo, Shanghai. May kumakaway pang mga seafoods. Ay! Hello, Galogs! Ngayon tayo narito sa Marilao, Bulacan at binisita natin ang Boodle King. Ngayon makikilala po natin ang owner ng Boodle King, si Chris. Kumusta? Okay naman po. Balita ko 2019 ba? Opo, 2019. Bali yung name po na Boodle King, naisip po namin ni partner po ng wife ko po. Tapos nag-start po kami, gusto po kasi talaga namin mag-business that time. So yung naipon po namin na pangkasal po sana, yun po yung ginamit namin pang start ng business. Ito nga po si Boodle King. Nag-start po kami, 6 tables lang po Okay, wow. 6 tables. Actually kami nga po mismo yung nagwe-waiter. Ako po yung nagwe-waiter. Si Mrs. po yung nagka-cashier. Wala pa po kami masyadong staff So, noon. ibig sabihin, ikaw yung namamahala doon sa mga mesa, tapos yung Opo. wife mo yung sakahera. Sakahera. Dalawa lang kayo talaga? Sino Opo, yung that nagkukook? time. Yung tita po namin, si tita po. Sabi mo nga 5 years ago, binuksan ito. Parang ang sabi nga sa akin, ang bulong sa akin,
sa sobrang busog daw nila, hindi pa rin sila natutunawan. Hanggang ngayon. Hindi. Joke lang eh. Sige, kwento mo sa amin, may mga pa-effect ka dito na challenges eh. So, nakaisip po kami noong 3 minutes challenge ni Mrs. Pag po naubos ng tropa, in 3 minutes yung BK9, libre na po yun. Wow. So, dami pong sumasali. Ginagawa po nilang banding. Limitado sa ilang tao? Good for 5 person po. 5. Dapat maubos in 3 minutes. In 3 minutes. Okay. Dahil meron silang challenge dito. Saan ba tayo, di ba? Doon tayo sa makakatipid, no? Pero mag-isa lang ako. 3 minutes bago dapat maubos ko lahat. Hahanap tayo ng tropa. Logalogs, samahan niyo akong bulabugin ng mga Tom Goods na Noy P para sa super exciting na lapang for free. Ayan. Oh, kumain ka na ba? Hindi pa nga boss, gutom na nga ako. Tama. Meron silang challenge dito. Kailangan maubos natin yung boodle ng 3 minutes. Simut, ha? Oh, paano? Kakasa ka ba? Kakasa boss. Let's go! Yun! Prospect number 2. Uy, bossing! Ayan. Anong pangalan nyo? Joseph. Joseph. Sir Joseph. Ayan. Anong trabaho nyo? Kapag-kita po. Oo, pwede ba kitang maaya? Pwede. Pananghalian. Diba? Tama-tama. Pero, ang challenge, 3 minutes, kailangan masimot natin yung kakainin. Kakasa ka ba? Okay lang. Bukan natin. Bukan natin. Oh, let's go. Ito, tawid tayo. Yan, hahanap tayo ng pangatlong prospect natin at meron na ako nakita dito. Ayan, mukhang malakas kumain to. Uy, anong pangalan, iho? James Rayo pa. Ha? James Rayo. James Rayo. Meron tayong makakalibre tayo ng tanghalian. Okay ka ba? Okay po. Oo, 3 minutes kailangan. Simot ha, ubos ha. Ayaw po. O, pabilisan to ha. O, tara, let's go. Prospect number 4. Eto, mukhang malakas kumain to. Anong pangalan, bossing? Charlie. Oh, ba't nandiyan ka? Ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapahinga lang, boss. Napapagod, nagpapalamig-lamig. Oo. Saan ka ba nagtatrabaho? Dito po kay Kapitan. Ano, construction? Opo, Oo. construction po. Batak na batak ha? Para sa pamilya. O ganito, meron tayong makakalibre ng tanghalian, okay? Opo. Basta 3 minutes, kailangan simot-simot, ubos-ubos talaga. Kakasa ka ba? Kakasa po. O, sama ka na sa akin. Wala. Presenting ang kilabot ng Kolehialas, ng Lapangans. Ayan, ito po yung 3 minutes Boodle Pie Challenge natin. At nandito tayo ngayon sa Boodle King Marilao. Kailangan nyo lang ng 5 tropa para makasali. Pag naubos nyo in 3 minutes ay libre na ito. Meron tayo ditong timer na 3 minutes. Start natin to pag magsisimula na sila. Kaya nyo bang maubos ang BK9 in 3 minutes? Teka. Parang nahihilo na ako agad. Hindi ko dala yung sa alta pressure. Pero sige, go. Okay, 3, 2, 1, attack! Kanya-kanyang ngab-ngab, kanya-kanyang bina, bawal ang mahinhin, bawal ang mahina. Ala sige, sunggaban, mga te, i-ready ang lusertan. At tapos na nga 3 minuto. Ang resulta, suran, humanda na sa takbuhan. Pero, totoo lang, eto, hanggang ngayon misteryoso kung sinong umibigim dito. Parang hindi pantay-pantay, parang fill in the blanks ang ipin. Ang kumain ito. Ikaw ba yun, Tay? Meanwhile, Ang masakit nito, kailangan na namin magbayad. So, hinahanap ko ngayon kung nasaan yung mga kasama ko magbabayad. Mukhang nag-aalisan na lahat. Hoy! Hindi kayo! Hoy! Nasaan na?
Samot-saring dumadayo, bata matanda magjowa man o isang buong grupo. Kung di carry ang tumira ng isang bandehado, meron din naman siyang pang medyo nakadiet. O diba? Panalo? Sa lahat po ng nanonood, ini-invite ko po kayo na lumaban po sa 3 Minutes Boodle Fight Challenge namin. Message nyo lang po kami sa page namin, sa Boodle King Marilao po. Kaya kung may bituka kang mala dinosaur at bulsang butas at 0 na ang score, subukan mo ang aking tipid tips for today's video. Di manubos siguruhing di eat and run ang tropa mo. Hoy! Raratsyada na ang kwentong pang-5, hinusayan, ginalingan para di masabing walang wenta. Ay nako, napaka-boring. Parang gusto kong makarating sa panibagong dimensyon. Oo! Let's go! Huh? Wow! Oh, wow! Oh, oh. Alam mo, balita ko pag hinawakan mo to, magta-transform tayo. Wanna try? Oh, me first. 1, 2, 3, go! Hello, Dalogs! Welcome to Tales of Illumina! Oh, ha? Yan ang magic. Presenting Haring Proco at Prinsipe Procopio. O, di ba? May Bluetooth pang loko. Pinatawag ko kayong lahat. Tama! Para sa isang napakahalagang desisyon. Tama! Para isalin ang aking kapangyarihan. Tama! Sa aking nag-iisang anak. Tama! Na si Procopio. Tama! Pangit ng pangalan. Tama! Ni Procopio. Narito po ang aking anak na lili sa aking posisyon bilang hari. Tama! Si Prinsipe Procopio. Tama! Tama! Ako si Prinsipe Tama. May tama kayo lahat. May tama o tatamaan. Mamili ka. Speaking of pamili, ay may special room sila para ma-feel mong maging Disney princess. Mula corona, gown, hanggang pakpak o diba, pakat. O siya, bago pa mawindang ang sangka, duwendihan sa galaxy, sabay-sabay nating libutin ang Tales of Illumina, mga T. And welcome to IMC Forest! Wow! First stop ang lungga ni Elsa. Super lamig ang feels. Kaya yun, napakanta ko sa Super Chills. Do you want to build a snowman? I have but a small dream. Samyo ng bulaklak. Ay wait, parang mali. Pagkapasok ay entrada ng kanilang magical show. Makapanindig balahibo ang kwento ni Hiraya na mapapatutok ka talaga ng walang palya. Oh wow! Dito sa Tales of Illumina ay makikita mo rin ang pagsasalaysay ng mga kwentong kinalakihan na. Nandyan ang bawat eksena ng Florante at Laura, maging ang kwento ng klasikong Ibong Adarna. Hey, let's go to the other room. Okay, come on. Mayroon din sila mga kwartong talagang nakakamangha. Gahigante naman ang mga mamingmik na bola. O ha? Lasing ba ako? O namamalik mata? Bakit parang dumami kaming bigla?
Comedy. Comedy na. Logi, kasi ba sa tenga ko to? Makukuha nito yung tutuli mo, dyan sa ears mo, hanggang sa next month. Complete. Ay. Alaglag yung Bluetooth ko. So this is your next magical door, and welcome to Naked Forest! Well, Logalogs, sa Naked Forest, walang hubaran dito mali ka nang iniisip. Dito naman makikita ang tambayan ng mga aswang, parang pamilyar. Isang ambong panis dyan, mamang. Dito ay mura, 250 lang daw ang benta. Pero may problema mga ti, dahil may neighbor kang kapre. O ilaw, O ilaw, sa gabing madilim, sa gabing madaling, wangis ko. wangis ko. Ay, may kapre! Ito naman si nanay, proud mang kukulam, katakit lapitan. Baka magkauod ang makialam. Ano ba yan? Napakaluma naman. Nay, dapat yan, kung hindi Barbie doll, labubu. Pwede, di ba? Pakistabera naman yun. Eksahirada naman itong si Mananang Girl. Asa na yung kalahati? Pero in fairness, street ang Bella ni Ante. After ng dampa sa Aswangan Street, diretso naman tayo sa pinto na puno ng CCTV. Welcome to the cavern of the untold, a place where secrets are safely guarded. Paano ba naman kasi? Napakaraming mata sa paligid. Namiss ko tuloy yung kapitbahay naming todo masid. Siyempre, sinubukan na rin ni Prinsipe Procopio ang gumawa ng magical slime. Oh wow, bongga! Sa kalagitnaan ng tour, pwede ka ring mag-chill sa kanilang mini bar. O diba, maging ang drinks colorful. Mayroon rin silang colorful kwarto na pwede kang gumawa ng sariling keychain. Charan! O diba? Amazing! Tales of Illumina is about Philippine folklore, Philippine mythology, and we also have Philippine literature because we have the life-size diorama of Ibong Adarna and Florante at Laura. So, ang Tales of Illumina ay nagsimula noong December 1, 2021, and sinimula nito ni Dr. Lawrence Litan, ang ating President, CEO ng Philippine Amusement and Entertainment Corporation. Ang Tales of Illumina ay may lawak na 45,000 square feet. Kaya matapos ang pag-iikot, parang inantok na ang Prinsipe Procopio. Duyan mo, ang duyan ko, unti-unti, itulak mo. Aba, nahilig pa loko. Be with us this holiday season to celebrate the last magical Christmas of Tales of Illumina. We will be officially closing our doors by March 2025, and we would like to thank each and every one for the 3 wonderful years of Tales of Illumina. We hope to see you this Christmas. Napakagandang mabigyan ng halaga ang mga kwentong Pilipinong unti-unti lang nabubura. Kakaibang experience na dapat i-share sa buong pamilya. Kaya dayo na at subukan ang magical tour ng Tales of Illumina na di lang kaalaman ang dala, maging ang out of this world na saya. Tama! Sa palengke, hindi lang sari-saring panindang mabenta. Pagdating sa kwela, meron ding mapibida.
Eto nga si ate, may pa-free taste daw, be. Kuhanan mo ko hanggat gusto mo. Magiging thankful ba kami? O never mind na lang, Diyos me? Dito naman sa kabilang palengke, umaati ka mo. Fresh pa sa bago. May nagbabagang chismisan dito. Sibuyas, 10. Kamatis, 5. Pinagchismisang tao, 1 with 10 others pa. Hala, imbes na pa ganon, pa ganyan. Mga te, ano ba yan? Aba, di na lang chismis ang may pakpak. Ay ang bangus, ba't yun naman pinalipad? Sa bagay, pwede pa yan sigain after ng fight scene. Kaloka ka kuya, pinahirapan mo pang intindihin ka ng tindera. Effort na effort makabenta si ante. Nakakapagsalita ka naman pala. Nako, sinasabi ko sa'yo, magiging kwento ka talaga. 1 kilo. Ano hindi pa maksiw? Bongga, itong mga tindero-tindera. Kapag nagsama-sama, may kakaibang kwela. Tama, huwag puro trabaho, may alalahanin ding tumawa. Hanggat di nakakaabala, ituloy ang good vibes mong dala-dala. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay. Pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka, Mark Logan Suan. Ito ang Top 5 Kwento. Imajogan na yan, imajogan